Posibleng magka-rollback na sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang 8 piso sa kada litro ng diesel habang 4 na piso naman sa kada litro ng gas ayon sa oil industry sources. Kailangan pa raw bantayan ang sitwasyon pero posibleng mas malaking ginhawa ang mararamdaman. Depende sa resulta ng magiging pulong ng Amerika at Iran. Nakatutok si Salima Refran. Ito na ba ang hinihintay na kaunting ginhawa sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis? Ayon kasi sa ilang oil industry sources, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo sa susunod na linggo. Ang presyo daw ng diesel pwedeng bumaba ng mula 2 piso at 50 sentimo hanggang 8 piso kada litro. Ang gasolina pwedeng matapyasan ng piso hanggang 4 na piso kada litro. Epekto raw ito ng anunsyong ceasefire ng Amerika at Iran na nagresulta sa pagbaba sa presyo ng langis ng $16 kada bariles sa unang 3 araw ng trading sa world market. Ayon sa presidente ng Jetty Petroleum, posibleng nga raw magka-rollback pero kailangan pang i-monitor muna ang sitwasyon. So nakita ho natin doon sa early trading ng crude at saka yung indication din ng MOPS na may konting pag-akyat kumpara doon sa settlement niya kahapon. So inaasahan natin na baka yung price na to, yung binagsak niya nung kahapon, umakto ng dahan-dahan at baka mabawasan po yung possible rollback. Pero siyempre, malaki rin po yung factor dito na magiging forex kasi naging in-appreciate ng peso kahapon. Ang binabantayan ang resulta ng trading ngayong araw at bukas at sa magiging pulong ng US at Iran. Mahirap itong sabihin, medyo talaga it's too early to say na kung ano pa yung magiging movement ng mga susunod na mga araw. May 2 trading days pa kasi tayo. Kung sakaling gumanda po, at sabihin natin maging very positive yung meeting, tapos bumaba ng the Monday next week, makikita ho natin yung talagang relief talaga na malaking galaw ng presyo. Umaasa ang mga nakausap naming motorista na matutuloy ang rollback. Mabuti at para maging maayos ulit ang mga biyahe ng mga pampasaherong jeep. Ganun nga po, bababa ng mga 3 piso pero tataas naman ang malaki, mga 20 pesos. Diba? Parang pinapaikot-ikot lang tayo nung... Mas okay naman po yun kasi ngayon marami kaming tao na nahihirapan talaga eh. Nagtipon-tipon sa liwasang Bonifacio ang ilang residente ng Batangas para hingin na tanggalin na ang excise tax at VAT. Marami pa raw tsuper ang hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE, kung hindi ang buong non-essential MOE ang tatanggalin. Ang ating panawagan na lang sa ating mga kasamahan na sa gobyerno ay tignan natin ano ang mas importante. Ang dami pang mababawasan na gastos na baka nagkakahiyaan lang tayo sa Kongreso na hindi naman natin inilalabas sa publiko at sa ating mga pagdinig ang laki ng mga operating budgets ng aming mga opisina. Ayon kay Senador Win Gatchalian, chairman ng Senate Protect Committee, nakaamba na ang hakbang ng gobyerno sa pagtapyas o pagsuspinde sa koleksyon ng excise tax sa petrolyo. Ibang usapin naman daw ang sa VAT. Sa loob po ng batas, meron po kasing publishing, So, April 12 or 13 ang magti-trigger yan. So, by that time, pwede nang suspindihin ng ating Pangulo yung excise tax. Pwedeng pag-aralan, Pero komplikado kasi ang VAT. So, hindi magagarantiya na bababa ang presyo. Dapat timbangin mabuti. Pag tinanggal natin yan, magiging unequal. At yung mga may kaya, mag-enjoy rin na walang VAT. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.